Naku po mga kababayan, VP Sara Duterte may matinding mensahe sa mga Pilipino. Nako, ikakagulat nyo ito mga kababayan. Mula po ito sa dahig at syempre babanggitin niya din po dito yung mensahe ni former President Duterte. Eto na po, panoorin natin. Pagpunta ninyo dito sa Duterte Street at pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina nagtanong siya kung meron pa ba daw mga Pilipino sa labas. At sabi ko, oo meron, may nakasabay ako sa bus, dalawa. At sabi ko, meron pa mga nag-aantay na kanina, maaga dumating. Sabi ko, mami, paglabas ko, sigurado madami na yan doon sa kampo natin. Kampo no? How is he in general, ma'am? Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City kasi merong sumakay ng bangka 15 individuals tapos na-disgrasya ata yung bangka nila. So hanggang ngayon hinahanap sila. Isa pa lang yung nakita na sabi sa balita nakuha siya sa Balut Island and yung iban hinahanap pa. So yun yung discussion namin ni PRD kanina kasi yung isa doon ay kaibigan ko, isang abogado doon. Matagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako. Unang term ko as mayor. At yung isa naman, anak ng matalik na kaibigan ng nanay ko. So medyo malungkot ang Davao City ngayon dahil madami yung missing and syempre yung mga pamilya nila nalulungkot, nag-aalala, natatakot. Kaya yun yung pinag-usapan namin ni PRD kanina. Alam ba ni PRD, ma'am, na ang Davao City reached within the top 10 richest cities in the entire Philippines? Hindi ko nabanggit yan. How do you feel as a Davaoeña, ma'am? I'm happy na masaya ako. Anong number na sila ngayon? I think number 8 or 7. Oo. Kasi nung time ko, number 8 yon. I So think 6. hopefully- I'm not sure with the numbers, ma'am. I stepped down as mayor. Number 8 ang Davao City sa top 10 richest cities in the Philippines. And number 4 kami sa most competitive city. And I'm happy na nandun pa rin kami. And masaya din ako dahil nagtutulungan pa rin yung mga Davaoeños sa para sa kapayapaan at kaunlaran ng Davao City. Maraming salamat, VP. Thank you. At saka maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year to everyone. I wish you success, good health, and happiness, and of course, prosperity in the year 2026. Thank you, VP. So ayun mga kababayan, no. So nagkwentuhan daw sila ni PRRD, okay naman daw ang kalagayan ni Tatay Digong sa dahig. So at ayun, binalita din ni BP Inday ang bad news dahil may nawawala daw na mga tao sa Davao. Sumakay daw ng bangka, 15 katao. At yun, hinahanap pa ngayon. Isa pa lang daw yung nakikita mga kababayan. So sana soon, no, ay talagang makalaya na si former President Duterte kasi wala pa namang matibay na ebidensya itong ICC na talagang pinanghahawakan. So kayo mga kababayan, pabor ba kayo na makauwi na ng Pilipinas at makauwi na ng tahanan si former President Duterte? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe mga kababayan. So ngayon naman, pag-usapan natin itong pagsasampa ng plunder kay BP Sara Duterte at binatikos nga ito ni Attorney Panelo. At sabi, pakulo lamang daw ito ni Trillanes mga kababayan. Ayan, binanata niya ng matindi dito si Antonio Trillanes na tinatawag na sundalong kanin ng karamihan. Halaka. Ito na po.
Naghain na naman ng reklamo po si Senator Antonio Trillanes sa ombudsman, no, laban na ulit kay VP Sara for graft and plunder. Your thoughts po? Parang nadadagdagan, aside from the confidential and intelligence funds, yung classrooms, di ba, na she missed the target of 6,000, 100 plus lang po ang naipatayo. Tapos yung procurement po ng mga laptops sa panahon nung siya po ay kalihim ng DepEd. Your thoughts? Alam po ninyo yung complaint na yan sa ombudsman. Ang nasa likod niyan ay yung puwersa na biglang nagkasama-sama, yung sinasabi mong rebelding yan. Oh. Kasama yung mga nasa kaliwa. Yan mga dating magkakalaban na ngayon ay biglang nagsama-sama. Aray ko, mga dati datotok rebelde mga kababayan, mga dating magkakalaban na ngayon ay nagsasama-sama daw mga kababayan para tirahin at banatan itong si VP Sara Duterte. At tinawag nga ito ni Atty. Panilo, napakulo lang ni Trillanes mga kababayan. Alam naman natin marami na siyang isinampa nung una, mayroon pa ulit. Tapos ngayon mayroon na naman mga kababayan at wala naman daw mangyayari dito. So tuloy natin. Alam naman natin na these are the same people who were behind the arrest, the detention, and the kidnapping of the former president. Sila rin ang nasa likod ng impeachment na dinismiss ng Korte Suprema. Oo. Kaya yan pong mga yan, ang talagang target niyan, hindi lamang siraan ang magama, kung hindi talagang tanggalin sa Panguluhan, sa eleksyon, sa 2028. Yan talaga ang katotohanan niyan. Oo. Dahil naman yung pong mga grounds nila ay wala namang puro walang batayan gaya nung sa pondong confidential funds. Hanggang ngayon, wala pa pong pinalang desisyon ng COA dyan. Kaya walang basis kagad Dahil hindi naman sinabi ng COA na may irregularidad. Sinasabi lang na kulang kayo ng dokumento, magpadala pa kayo sa amin. Oh. So if that is the basis, talagang wala. Yung iba naman, ganun din. Puro gawa-gawa lang naman lahat nila yon. Lalong-lalo pa yung iba. Ang kapal no? Ang kapal tingnan nyo mga kababayan, kala nyo may mangyayari wala namang mangyayari dito nung nakaraan, di ba? Yung bit-bit nila, ang dami din. Isang ata yon, parang isang paleta, puro mga mga kababayan papel. Kala mo naman may nangyari, wala din naman nangyari, di naman yata na patunayan yung mga akusa nila kay VP Sara Duterte. Ito talaga si Trillanes kung ano-ano na lang pinaggagawa mga kababayan para siraan itong si VP Sara Duterte. So tuloy natin. Madriaga, yung dinagdag nila. Yes. Isang nakakulong ngayon, nakademanda ng kidnapping, na pilit na gumagawa ng mga istorya laban kay Inday Sara. Ito pong lahat, pakulo lahat yan ng mga grupo na gustong tanggalin talaga si Inday Sara sa 2020. Tandaan nyo, supposed to be, hindi po pwedeng idemanda ang mga impeachable officers, pero they're circumventing the law. Yan yung tinatawag na bending the law pinasasabi ng isang senador. Madalit sabi, hindi po titigil na yan. They are subverting the democratic institutions in this country para lang magtagumpay sila sa kanilang mithiin na tanggalin ang napakalakas na kandidato sa 2028 na si VP Inday Sara. Ayun mga kababayan, matindi po itong pahayag ni Atty. Panila Talagang kahit anong panira talaga nila mga kababayan ng mga kalaban ni VP Sara Duterte, mas lalong tumataas po yung trust rating niya. Napansin niyo po ba? Kahit anong pakulo, anong kaso ang isinasampa, hindi pinapaniwalaan ng mga ng taong bayan. Kasi nga sa isinigawa nila nung mga nakaraang taon ay wala din naman nangyari at hanggang ngayon ay hindi na kumakagat sa taong bayan itong mga paratang nila dito kay VP Sara Duterte at lalong tumataas pa at talagang
lalong lumalapit ang 2028 ay lalong lumalakas po ang ating Vice President Sara Duterte at talagang kakatakutan nila ito sa darating po na 2028 election. So mag-comment kayo mga kababayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.